Magandang gabi mga kaguro! Kumusta na po mga kaguro? So ito na naman po, nagkaroon na naman po tayo ng oras para mag-vlog mga kaguro. Pasensya na po talaga dahil marami po kaming ginagawa ngayon, busy at lagi pong pagod ang ating katawan, kaya hindi po tayo nakapag-vlog mga kaguro. So ito po ngayon dahil pagkakataon ko na pong makapag-vlog para po sa inyo, ay ito po magbablog po tayo. I-vlog po natin mga kaguro ang ating lulutuin ngayon. Magsinigang tayo mga kaguro, magsinigang tayo ng liempo mga kaguro. So syempre ito yung ating sisigang, yung ating pork, at meron din po tayo mga kagurong mga panakot o sangka para sa ating sinigang. So, syempre, ayan po mga kaguro. Naka-ready na po yung ating kangkong. So, dapat po dalawa ang aking bibiling kangkong. Kaso lang po, medyo hindi na po maganda yung isang tali. So, isang tali lang po yung ating binili. Meron po tayong gabi dito mga kaguro, 2 piraso. Ang ating okra, meron po tayong okra, 7 piraso mga kaguro. Isang radish. Ayan, meron tayong sili, 5 piraso, siling mahaba. Para po sa ating sigang, para maanghang. At meron po tayong kamatis 2, isang sibuyas. At syempre po yung ating sampalok powder, yung ating pork cube, at ang ating magic sarap pampalasa mga kaguro, pandagdag lasa. So ayun po, nagre-ready na po tayo. So hindi ko na po ipakita sa inyo yung ating asin mga kaguro. At magsinigang tayo dahil uso ngayon mga kaguro, di ba yung ubo at saka sipon. Ang aking mga estudyante mga kaguro ay halos nilalagnat po sila, tubot sipon mga kaguro. So ang aking anak po ngayon ay may ubo at saka sipon mga kaguro, kasi dahil galing po sila sa Cebu, namamasyal po sila doon at meron naliligo po sa falls. Kaya po, naligo din po sa dagat, kaya nalamigan po siguro, kaya inuubot sipon ngayon. Kaya kailangan po natin mga kagurong magluto ng ulam na merong asim mga kaguro. Asim-asim. So magluto tayo ngayon ng sinigang para po makahigop ng sabaw ang ating anak mga kaguro. Dahil pagka may sipon at ubo tayo ay masarap sa lalamunan po pagka humigop tayo ng maasim-asim mga kaguro. Kaya po, para sa ating anak, sa ating pamilya ay magluto tayo ng sinigang na liempo mga kaguro. So ito na rin po, naganda na rin po tayo ng kawali, sorry po mga kaguro. Naganda na rin tayo ng kaserola para sa ating lulutuan ng ating sinigang mga kaguro. So balik po ako. Hello mga kaguro, balik na po ako. So bago po ang lahat mga kaguro, sa pag-umpisa natin ng ating pagluluto ay ibig ko lamang po mga kagurong magpasalamat doon sa mga bago kong subscribers. Thank you po. Maraming salamat sa pag-subscribe sa akin. At maraming salamat din po sa aking mga estudyante dahil interesado po silang manood sa aking mga vlog. Thank you mga anak. At maraming salamat din po sa mga bagong nag-comment down sa aking mga vlog, sa mga bagong nakilala ko po sa YouTube na vlogger po, na mga sikat na rin po or medyo na rin po, angat po kaysa aming mga baguhan lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagpansin ng aking mga vlog at pag-comment down. At yung iba po ay nasubscribe ko na. At yung iba naman po ay hindi pa po, pero isubscribe ko rin po kayo mga kaguro bilang suporta po. So hello po sa lahat. Kay Sabadera, kay Mrs. Lola ni Ridha, kumusta po sa Laguna, kay Ma'am Nati, kay Sir Alan, at sa lahat po, maraming salamat po sa suporta. Thank you so much. So ayan po, mag-start na po tayo mga kaguro sa ating pagluluto. So naka-ready na po mga kaguro yung ating kaserola. Nilagyan ko na rin po ng water, ng tubig po. At
Magpakulo po tayo ng tubig. Lalagyan natin siya ng sibuyas at saka kamatis. Yan. Magpakulo po muna tayo ng sibuyas kamatis na may kasamang tubig po. Pagin po muna natin bago po natin ilalagay yung ating liempo, yung pork liempo po mga kaguro. So lagay na po natin mga kaguro yung ating sibuyas at saka kamatis. Dahil lang po, nalaglag po mga kaguro. So, anuhin ko na lang po, ganito na lang po. Tulak ko na lang po kasi mahirap po mga kaguro. Nakahawak din po ako sa cellphone sa kabilang kamay ko. So, ayan na po mga kaguro. Nilagay na po natin yung ating sibuyas at saka kamatis. So, may nalaglag po, kukunin natin, damputin ko po at hugasan ulit para ilagay kasi sayang po mga kaguro. So, ngayon po ay atin na po itong sisindihan yung ating kalan. Ayan. So, nakasindi na po mga kaguro. So, ayan lang po natin kumulo yan bago natin ilagay ang ating pork. Ayan, kumulo na mga kaguro. So, ngayon ay lagyan natin siya ng asin. Para bago natin ilagay yung baboy, yung liempo po ay ano yung lasa niya. Yun. Ngayon ay ilagay na po natin ang ating liempo mga kaguro. Kasi kumulo na. At nalagyan na rin natin siya ng asin. So, kakamayin na lang po natin mga kaguro. Kasi naghugas naman tayo ng kamay. So, lagay lang natin dito. So, medyo marami po ito mga kaguro yung ating isisiga ngayon. Para di tayo mabitin kasi nandito din po si Diyosa. Kaya ano tayo mga kaguro, dinagdagan ko po kasi syempre bibigyan po natin ang ating ate. So ngayon po ay haluin natin mga kaguro. Ayan na, nalagay na natin ang ating pork. So, palambutin na lang po natin ito mga kaguro. Saka natin ilalagay yung ating mga panakot or mga sangkap. Gaya po ng gabi, saka radish at iba pa. So, balik po ako ulit mga kaguro. Pakuluin po muna at palambutin po muna natin yung ating liempo. Nagayak na po natin mga kaguro yung ating mga sangkap. So, nahiwa na natin yung gabi, yung ating okra, ano na rin po natin yung ating kangkong, yung ating radish mga kaguro. At ayan, tinabi ko na rin po yung ating sili, at nakaready na rin po yung ating magic sarap, pork cube, at saka yung ating sampalok sa powder mga kaguro para at least mabilis lang po ang pagluto. At titingnan natin mga kaguro yung ating pinakulong liempo. Try natin mga kaguro kung ito po ba ay malambot na. Kuha tayo ng isang piraso lamang po mga kaguro. Anuin lang natin kung ito po ba ay malambot na. Ganunin lang natin. Medyo mainit po mga kaguro. Init. So, kuha tayo dito ng isa. Anuin lang po natin mga kaguro kung ito ba ay malambot na. Lagay lang po natin dito sa gilid. At, yan, try natin kung malambot na. So, konti pa po mga kaguro. Kulang pa siya sa lambot. Kasi mas masarap po siya mga kaguro yung sinigang kapag malambot talaga mga kaguro. So, ayan po. Balik natin. Palambutin pa po natin mga kaguro bago natin ilagay ang ating mga gulay. So, ayan na po siya mga kaguro. So, takpan natin ulit.
para lumambot pa siya. Ilagay na natin mga kaguro yung ating gabi. Sabay natin yung radish. So, unahin po muna natin paglagay yung ating gabi. So, ayan, uminto po sa pagkulo mga kaguro kasi ilagan ko po ng tubig galing sa thermos. Kasi kumunti po yung kanyang sabaw. Kaya nilagan ko ulit. So, lagay na po natin mga kaguro yung ating gabi. Malinis po ang ating kamay mga kaguro Yan. So, kunin rin natin mga kaguro yung ating radish. Balik natin tong okra kasi mamaya pa po ito ilalagay. So, ito po yung ating radish. Lagay na rin po natin ito kasabay ng ating gabi mga kaguro. At haluin natin mga kaguro. Yan na. So, takpan natin ulit. Kapag medyo malambot na po yung ating gabi, mga kaguro at saka yung ating radish, lagay na po natin yung iba pang sangkap, yung okra mga kaguro. At huli na po yung ating kangkong. So, ayan po mga kaguro. Balik po ako. Ilagay ko na mga kaguro yung ating okra. Yan. At pagka medyo malambot na po yung ating okra, lagay na po natin. Maya ay lagay natin ang ating kangkong. Kasabay na po yung siling mahaba. Lagay ko na rin mga kaguro yung ating pork cube. So, lagay na natin ang pork cube. Yan. At haluin natin mga kaguro. Yan. So, bago natin ilagay mga kaguro yung ating kangkong, ilalagay na rin natin ang powder, yung sampalok powder mga kaguro original. Ibuhos ko na lahat mga kaguro yung ating sampalok powder kasi sobra lang naman po ito na may bawas na. Pag kulang pa po sa sa asim kasi gusto po ni Diyosa daw na mas maasim pa po. Pag kulang pa po ito ay dagdagan natin dahil bumili rin po ako ng maliit na pack. So, lagay na po natin mga kaguro yung sampalok powder. Kubos na po natin mga kaguro lahat. Sarang pang dumikit. Tak natin. Okay. So, haluin po natin mga kaguro para umano yung kanyang asim. Yan. So, antayin natin mga kaguro na medyo natutunaw na po yung sampalok powder. At tikman natin kung tama na po yung kanyang asim at timpla bago natin ilagay ang kangkong mga kaguro. So, ayan. Tunaw na siguro yung powder, yung sampalok powder. Ngayon ay tikman natin. Kuha lang po tayo ng kutsara mga kaguro Ito po yung ating patuyuan ng mga plato mga kaguro. Walang laman kasi kalagay ko lang po doon sa lagyanan mismo.
So, ayan. Tikman natin kung tama po ba yung asim. Ay, init. Tama na po yung kanyang lasa mga kaguro, pero medyo kulang pa po sa asim. Kasi gusto ni Diyos sa akin po okay na, pero dagdagan pa po natin dahil gusto daw ni Diyos na talagang medyo maasim po mga kaguro. So, buksan ko lang po yung maliit na pack na binili kong sampalok powder. So, ito na po yung idagdag natin mga kaguro na sampalok powder. Lagay natin. Yan. So, siguro, talagang masabi po mga kaguro na, ang asim, ang sarap ng asim. So, talaga po kasi, talagang masarap naman po mga kaguro kung maasim siya dahil, lalo na po pagka medyo nangating ang ating lalamunan. Pero hindi naman po nangangati yung ating lalamunan mga kaguro. Yung ating anak, gustong umikop nito dahil po ay inubuo at sinisipon para mawala yung sipon. Pampaalis daw po itong mainit na sabaw sa sipon mga kaguro. At tulong na rin po sa ubo, So, ayan, pakuluin po muna natin saglit lamang po mga kaguro para matunaw ulit ang powder at saka natin tikman ulit. So, ayan, tunaw na po siguro. Hipan lang natin kasi mainit. Ayan, ito na po. Tikman natin. Ayun, mga kaguro. Ang sarap. Tama na po ang asim. So, ilagay na po natin mga kaguro ang ating kangkong at saka yung ating siling mahaba mga kaguro. Kunin lang po natin. Yan po yung aking asawa. Nanonood ng TV. So, ayan po. Ito na po yung ating kangkong at sili. Medyo masikip na po mga kaguro. So, habang naghawak tayo ng kamera, nakaano ko din po sa siko yung ating maliit na yung nilagyan sa kangkong kasi baka malaglag. So, lagay na po natin ang ating kangkong. Sumama na rin po yung isang sili. Okay, diin lang po natin mga kaguro. Yan na. At ilagay na natin sa ibabaw ang ating sili. Yung isang sili po ay nasama na po sa kangkong. Yan. At takpan natin mga kaguro. Takpan natin ulit para lumambot ang kangkong. Pag bumaba na po yung kangkong mga kaguro ay luto na. Isingit na natin mga kaguro paglagay yung ating magic sarap. Pandagdag, sarap at lasa. Okay, so ayan na po. Huwag naman po natin ubusin ang laman mga kaguro. Siguro mga 1/4. At takpan natin ulit.